Sa mga job seekers, naghanap ng mga trabaho opportunity sa Canada, sana po ay mapanood niyo buo ito ating video dahil ito po ay napakagandang opportunity para sa inyo. Kabayan, kumusta? Anong balita sa inyo? Sa mga job seekers, naghanap ng mga trabaho opportunity sa Canada, sana po ay mapanood niyo buo ito ating video dahil napakagandang opportunity ito. And again, ito po ay walang placement fee at napakaraming trabahador ang kailangan dito. Subalit siya sabi sa inyo guys na talagang importante na kung kayo man ay nagbalak ng pumasok ng Canada or mag-apply sa Canada, importante na ang inyong mga qualification ay talagang napakaganda. Okay? Again, bakit po? Kasi importante na kayo ay maging competitive sa mga ibang lahi or ibang nationality na gustong pumunta sa Canada dahil hindi lang Pilipino pumapasok dito sa Canada, And again, ito po ay ang napakaganda dito dahil wala nga placement fee ang Canada. Pinagbawal po maningil ng placement fee ang Canada. Okay? So, again, marami tayong mga comments sa ating TikTok, sa ating Facebook. At sinasabi po nila, Kuenoy, napakahirap pasukin ng Canada. Yes, napakahirap pasukin ng Canada. Subalit sinasabi ko sa inyo na kahit kayo ay mga ex-abroad, importante na isulat nyo sa inyong resume ang inyong mga qualification. Ilagay ninyo sa resume ang inyong mga, ano ba mga ginagawa nyo sa trabaho. Dahil importante po yan na ang inyong linalagay sa inyong resume ay, kumbaga, ano mang ginagawa nyo sa trabaho. Okay? So, for example, kayo ay mga housekeeping. Importante, sulat nyo lahat. Ano bang mga ginagawa nyo bilang sa housekeeping? Kung kayo man ay may mga certificate sa TESDA, kayo ay mga certificate sa ano-ano mang mga experience niyo or certificate sa inyong mga previous job, ilagay ninyo sa inyong resume. Okay? Dahil sinasabi ko sa inyo lagi na sa pag-apply sa Canada, hindi importante na kayo ay mga galing ex-abroad. Hindi ibig sabihin na kayo ex-abroad, kayo ang mapapriority dito sa Canada. Hindi po yan. Okay? Ang importante dito na kayo ay qualify sa inyong ina-applyan. Sinasabi ko nga sa inyo lagi na sa pag-apply sa Canada, importante na mayroon kayong mga sapat na experience, mayroon kayong mga sapat na mga qualification. Dahil ang mga employer ay talagang mamimili sila sa kanilang pagkakagastuhan dahil nga sa sinasabi ko sa inyo, ang processing dito ay hindi cargo ni employee. Ito po ay cargo ni employer. Okay? So, lahat ng mga processing dyan, hindi pwedeng isu-shoulder ng employer. Kasi kay employer yan. Okay? So, kung ito man ang ating pag-usapan ay nanggaling sa Pilipinas na agency, ang employee or ang employer dito sa Canada, nag-hire sila ng third party or yung mga agency upang sila ay hindi ganun kahirap na maghanap ng mga trabahador. Dahil meron agency na magsusort out sa mga sino bang mga qualify o hindi. So, napaka-easy ni employer na makapagkuha ng mga trabahador. Okay? So, again, sabi ko nga sa inyo na importante na ang inyong resume, isulat nyo lahat. Ano mga ginagawa nyo, isulat nyo lahat. Dahil napakalaking bagay na ang inyong mga sinusulat sa inyong resume ay yung inyong mga ginagawa. Dahil itong si employer at agency, sila ay nagbabasa. Tinitingnan nila kung kayo ba ay qualify, kayo ba ay may sapat na qualification. Dahil ang pag-apply sa Canada, hindi po ito papunta ng Visayas, papunta ng Mindanao. Okay? Ito po yung papunta ng Canada. Ang Canada ay napakagandang country. Okay? Hindi po ito basta-basta na puntahan nyo lang ang Canada. Di ba? So, patagin sinasabi sa inyo guys na sana po ay marami po akong mga videos dito. And again, kung hindi pa kayo napag-subscribe, sana po i-consider i-like, i-subscribe. At huwag nyo kalimutan lagi i-click ang notification bell para updated kayo tuwing meron ko in-upload dito nga sa ating channel. So, ngayon pa man guys, sasabi ko sa inyo, ito po ay legit agency na ating pag-uusapan at sana po ay masubaybayan ninyo. Tingnan natin kung ano ba tong hiring na to. Halika, tingnan natin. So guys, ito po ay ang heavy-duty truck mechanic, electronics and electricity. Ito po ang First Dynamic Personal Resources Incorporated. At ito po sila ay
matatagpuan dito nga sa QC, no? Sa Metro Manila. So again, sana po ay i-search niyo itong First Dynamic dahil sila po ay nag-hire. At kung kayo man ay may mga minimum of 5 years work experience, talagang importante po yan na kayo ay may mga sapat na experience, okay? Again, hindi din-disclose yung salary, subalit ito po ay papunta ng Quebec at ito po ay 18 years old and above. Ito po ay matatapos itong July 27 at ang trabahador dito ang hinahanap ay napakagandang opportunity dito dahil napakaraming trabahador ang hinahanap dito. At sana ay ito po ay 15 katrabahador ang kinakailangan. Okay? So again, ito po ang sinasabi sa inyo, ito po ang job description. Ang job description ay importante na meron kayong ganitong klaseng job description upang kayo ay magkaroon ng mga qualification. Okay? Again, a job description dito ay using a multimeter, check voltage drop, amperage, and resistance of various electrical circuit. Perform engine code diagnostic with various tools. Okay? So again, importante po itong mga tools na to. And read an electrical drawings and various manufacturers. So importante po yan na marunong kayo magbasa ng electrical drawings dahil basic lang naman to. Install, repair, and maintain electrical wiring, connections, and harmlessness. Again, replace and repair damaged or worn out electrical components like alternator, starter, sensors, and other relays. Okay? And again, identify and diagnose electrical and electronics fault using a diagnostic tools and equipment. So again, sinasabi ko sa inyo na dito sa pag-apply, importante na kung ano man ang yung mga tools na ginagamit, importante na isulat ninyo dahil napakalaking bagay na kayo ay nagsusulat ng mga tools na ginagamit ninyo sa mga trabaho ninyo, no? Kung kayo man ay mga mekaniko. Again, ang qualification dito ay a minimum of 5 years work experience is required. Candidate must be a bachelor's degree or college degree holder or similar field. Again, hindi lang ako sigurado kung kayo ay may mga graduate kayo sa grade 12 tapos may TISDA kayo, hindi ako sigurado dito kung pwede kayo, okay? But again, subukan nyo lang. Must have a 5 years experience and perform engine code diagnostic with various tools, yung Cummins and DV Packer Cat 80, no? So again, kung ano man ito sila, importante na meron kayo at kung ano pang mga tools na perform routine maintenance tasks such as cleaning terminals, tightening connections, and checking wiring integrity. Wala po tong placement fee. So, importante po na kayo ay mag-apply nang meron kayong sapat na qualification dito. Okay? So, again, napakaganda itong opportunity na to dahil 15 katrabador ang kinakailangan at itong gawin nyo ay pwede nyo kopyahin yung kailang job description, ilagay sa resume, i-edit nyo lang, or ang gawin niyo ay dagdagan nyo lang yung mga ano pang meron kayong mga experience dahil ito po yung napakagandang opportunity. And sa mga nagtatanong dyan, kung ano importante po ba yung IELTS? Kung meron kayong IELTS at CELPIP, yun po ay option na napakaganda na sana ay meron kayo niyan dahil ito po ay isa naman sa mga requirements, no? And again, hindi ako sure kung ito ay kailangan ng CELPIP or IELTS, but mas maganda na meron na kayo niyan dahil may mga employer na naghahanap sila ng may mga CELPIP at IELTS, no? Dahil ito nga ay isa sa mga requirements sa pag-apply dito sa Canada. Subalit, sabi sa inyo, huwag kayong matakot dyan dahil ito po ay pwedeng mapag-aralan, pwedeng mapag-review. Hindi po ito pwedeng kumbaga mag-take lang kayo. Okay? Huwag kayong mag-take lang. Importante magbasa kayo, mag-prepare kayo kung paano mag-take ng exam na yan. Okay? Dahil pag hindi ka pumasa ng 4, for example, pumasa ka ng 3, dahil 4 ka yan, so hindi ka pwedeng ma-qualify. Subalit siya sabi sa inyo na ito man ay hindi ganun kamadali, subalit gaano man kahirap yan, basta interesado kayo pumunta dito, napakadali na lang po yan. Diba? So, but again, siya sabi sa inyo na talagang samahan nyo ng dasal upang kayo nga ay mapaggabayan na sa inyong pag-a-apply dito sa Canada. At again, siya sabi sa inyo na talagang
mag-apply kayo ng ayon sa experience. Okay? Hindi po ayon sa inyong gusto na gusto nyo makapunta ng Canada. Subalit guys, meron po akong maraming mga videos dito sa ating YouTube channel. Sana po ay mapanood din ninyo or ma-share ninyo yung ating mga videos dito. At again, kung hindi po kayo nakapag-subscribe, sana po ay makonsider yung i-like, i-subscribe, at huwag nyo kalimutan lagi i-click ang notification bell para updated kayo tuwing meron ko in-upload dito nga sa ating channel. So, ganun pa man, again, sana po ay makarating kayo ng Canada at makarating kayo ng Calgary. Magkita-kits tayo at magkape-kape tayo. So, ganun pa man guys, again, maraming salamat at sa inyo panunod. Subaybay sa aking channel. Ako po si Noy Tips. God bless and a wonderful day.